magandang araw sa ating lahat at tayo po ay nagkatipon sa umagang ito upang mapag-usapan ang salita ng Panginoon na naaangkop sa panahon po natin. Ang topic po natin sa umagang ito ay Salt and Light, the Christian's Effect on Society. So sabi po sa Matthew chapter 5 verse 13, "You are the salt of the earth, and you are also the light of the world." Tayo raw ay asin sa sanlibutan ito. Tayo rin ay ilaw sa sanlibutan na ito. So, bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Wini-welcome po namin ang iyong presensya, bagamat kami po ay nasa online service, Lord. Hindi po maikli ang iyong kamay para abutin ang aming mga puso, ang aming isipan, Panginoon, even our spirit, O Lord God, na mag-unite, Panginoon, sa iyong spirit, O Lord. At i-bless mo po ang bawat isa na nakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Matransform po ang aming puso at maging matatag. At also give us the courage and grace, Lord, to apply ang bawat na matutunan po namin sa mga ganito. We bless you, Father God. We thank you in Jesus' name we pray. Amen. Tayo raw po ay asin at ilaw. So matagal na po nating naririnig ang topic na pong ito. So number 1 po, our identity determines our impact. Ang ating identity nagde-determine ang ating impact. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 13, Jesus says, "You are, not you should become." So, ang identity po natin ay tayo ay asin, tayo ay ilaw sa sanlibutan na ito. Hindi po sinabi ng Panginoong Hesus na dapat ikaw ay maging asin, dapat ikaw ay maging ilaw. Kundi nililinaw po ng ating Panginoong Hesus dito na tayo, ang identity natin ay asin at ilaw sa sanlibutan ito. So, malinaw po yan. And then, Christians influence society because of who we are in Christ, not position or power. So, na-influensyan po natin ang society bilang Kristiyano dahil kaisa natin ang Panginoong Hesus. Hindi yan sa posisyon, hindi yan sa kapangyarihan. Kung paano natin matatransform ang isang community at magkakaroon tayo ng impact sa society sa pamamagitan niya ng pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus. Inuulit ko po, hindi po sa power, hindi po sa position na meron tayo ngayon. Hindi po sa kapangyarihan, hindi po sa kalakasan ng ating katawan, hindi po sa ating talino, hindi rin sa ating dami ng pera, hindi rin sa ating kagandahan o kagwapuhan man. Hindi po nakukuha ang influence na yan sa society para mabago ang community natin, kundi bilang kaisa ni Kristo Jesus. So, salt preserves and enhances. Light reveals and guides. So, ang role ng isang asin ay nagpe-preserve at nag-e-enhance. So, nung unang panahon, ang asin ay ginagawang taga-preserve ng mga isda, mga karne, at also nag-e-enhance ng lasa ito. Kung medyo matabang ang timplada, lalagyan ng asin para pag kinain ang meat o ang mga pagkain ay merong lasa. Magkakaroon ng lasa siya. And then also, ang light daw ay nagre-reveal sa kadiliman. Pag merong ilaw, nire-reveal niya ang kanyang kapaligiran. And also, nag-guide. So, sabi ng salita ng Diyos sa Psalms 105 verse 119, 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Ang salita mo ay isang tanglaw na nasa akin ay patnubay. So, mapapansin po natin ang katotohanan na sinasabi dito kapag nakalimutan ng Kristiyano kung sino siya kay Kristo, nawawala ang gabay ng lipunan. Totoo po yun. Ang isang tao na nakakalimot sa Panginoong Hesus, nagiging problema po siya sa lipunan. Imbis na maging gabay tayo sa lipunan, ang lipunan po ay nagiging chaotic. Ang lipunan po ay nagiging magulo dahil ang mga sangkakristyanuhan, tayo mga Kristiyano, tayo mga ilaw,
at tayo mga asin sa sanlibutan na to ay tahimik, hindi nagpa-function ng maayos. Hindi po nagpapakita ng ilaw, hindi din nagpa-preserve o nag-enhance. Ang community po natin ay magiging magulo. Gusto niyo po ba ang komunidad ninyo ay maging magulo? Punong-puno ng kalokohan, punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng kagulumihanan. So, hindi po natin gusto na mamuhay po tayo sa ganong klaseng community. Kaya po atasan tayo ng Panginoong Hesus para lagi tayong lagi tayong mag-function sa ating calling. And then, application nito, paano ba natin i-apply itong identity determines our impact? Nakikita ba natin ang ating sarili bilang mga mamamayan ng langit na namumuhay dito sa lupa? Namumuhay ba tayo ng iiba o nakikibagay na lamang sa mundo? So, isang katanungan na maganda po ito, na tayo daw na tagalangit dahil ang Ama natin ay ang Diyos, tinubos tayo ng Panginoong Jesucristo, nakipag-isa tayo sa Kanya, so tayo ay mamamayan ng langit. Ang sabi nga ni Pastor Ray Clemente, yung kanyang parang quote, ang taong tagalangit ay ang ugali ay kaakit-akit. Uulitin ko po ang sabi po ni Pastor Ray Clemente, ang taong tagalangit, ang ugali ay kaakit-akit. Namumuhay ba tayo ng iiba o nakikibagay na lamang sa mundo? Meron supposed to be separation ng pagiging anak ng Diyos sa pamumuhay dito sa mundo. O tayo ay nakikibagay lang sa mundong ito. Pinakikibagayan lang natin kung ano ang flow ng takbo ng mundo. Kung ang mundo ay pumapayag ng ganitong kasalanan, mamuhay ng merong kasinungalingan, mamuhay ng walang katapatan sa Diyos, mamuhay ng merong panlalamig sa puso, ay okay lang. Tayo ganun din. Nakikiayon din tayo. Ganun po ba ang aplikasyon natin sa ating identity? Ulit po, number 1, our identity determines our impact. Kung sino ka, nagdedetermine yan kung paano ka magiging influential sa society natin. Then next po, the purpose of Christian influence. Ano ba ang layunin ng mga Kristiyano para magkaroon tayo ng impluwensya sa community? Sabi ng Matthew chapter 5 verse 16 and 1 Peter 2:12, our good works are meant to point people to God, not to ourselves. So ang buhay natin ay binibigay natin sa Panginoong Hesus at hindi po para sa ating sarili. And then, sabi po rito, impact is not about popularity, but visibility with integrity. So, ang impact po ay hindi po kinakailangan maging sikat ka para ka magkaroon ng impact, kundi visible ka na nakikita yung integrity mo. Halimbawa, pag sinabi, kagaya ng lagi kong in-explain sa inyo, pag sinabi ng pangalan na ganito, halimbawa, Rizal ang apelyido mo. So, ang naiisip lagi ng mga tao ay meron kang connectivity kay Jose Rizal. So, meron kang dugong bayani, dugong mapagtanggol sa bayan. So, ikaw, dahil si Rizal ay namuhay ng visible at merong integrity, siya po ay nagkaroon ng impact sa society natin. Ay mga sikat na tawag dyan, sikat na mga heroes natin, mga bayani natin, sila po ay visible. Ibig sabihin ng visible, lagi natin nakikita na meron silang pinaglalaban na tama. Tumatayo po sila sa tama, tinatayuan nila ang katotohanan at hindi sila nasusway sa mga takot, mga pananakot at mga kasinungalingan na ginagawa ng kaaway. Society should see Christ through our actions. So, tama po yan na tinitingnan tayo ng komunidad kung paano tayo mamuhay kasama si Kristo. Society should see Christ through our action. Dapat makita si Jesucristo sa buhay natin ng ating komunidad para magkaroon tayo ng impact. And then, ang sabi po ng katotohanan na sinasabi po ng
ang topic natin. Ang tunay na impluwensya ay yaong nagdadala ng papuri sa Diyos. Totoo po, magkakaroon tayo ng true influence kung lahat yan ay nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon, ng papuri sa Diyos. Ang impluensya ba natin ay nagbibigay ng kaluguran sa Diyos? O ang impluensya natin ay nalalayo ang tao sa Panginoon? Kung ang ating kapangyarihan ay ginagamit natin para ilapit ang tao sa Diyos, maganda po yan. Magkakaroon tayo ng magandang impact sa society. Pero kung tayo ay leader, ginagamit natin ang ating kapangyarihan para i-twist ang katotohanan, ilayo ang tao sa Diyos, ay hindi po magandang influensya yan. At yan ay kinamumuhian ng Diyos. Hindi po natutuwa ang ating Ama kung gagamitin natin ang kapangyarihan na yan para ilayo ang mga tao sa Diyos. Ngayon, kung ikaw ay leader, kung ikaw ay influential sa buhay mo ngayon, meron kang taong nasasakupan, meron kang sphere of influence, gamitin po natin ang tunay na impluensya ay yaong nagdadala ng papuri sa Diyos. Ibig sabihin yan, ang mga tao under you ay nadadala mo sa Panginoon, nababahaginan mo ng kanyang mga salita at napapapurihan ang ating Panginoon. Application po natin, ano ang nakikita ng mga tao sa ating tahanan, sa ating trabaho, sa ating komunidad? So, pag tatanungin po ang ating mga kapitbahay dito, pag tinanong ang tahanan natin, tayo ba ay nakikitaan ng pagiging Kristiyano o hindi po nakikita ang Diyos sa ating tahanan, ng ating mga kapitbahay, ng ating mga katrabaho at ng ating komunidad, na mostly nakikita ng mga kapitbahay natin yung kaguluhan ng pamilya, pag-aaway. Imbis na ang makita ay ang pagpupuri sa Diyos, ang pag-ibig, ang kaunawaan sa buong pamilya. So, yan po ang aplikasyon natin. Ano ba nakikita ng tao sa ating tahanan? Mabuti ba o masama? Ano ba nakikita ng mga tao sa ating trabaho? Ano ba nakikita ng mga tao sa ating komunidad? Ang buhay ba natin ay nag-aakay sa iba, papalapit sa Diyos? Ito po yung pinupunto ko sa number 2 na ito, na ang buhay natin, gamitin natin para ang tao ay mapalapit sa Diyos. Kung influential ka, isa kang leader sa lipunan, gamitin natin ang kapangyarihan niya para mailapit ang tao sa Diyos. Gawin natin yung tool para maging kabahagi tayo ng gawain ng Panginoon. Ang gawain ng Panginoon ay mailapit natin ang tao sa Diyos. So, pamamagitan mo nakikinig ng mensahe na ito, gamitin mo ang iyong lakas. Gamitin mo ang iyong influensya. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan. Gamitin mo ang iyong pera. Gamitin mo ang iyong talino. Gamitin mo ang iyong buhay para ilapit ang tao sa Diyos. Whether anak mo man yan, tatay mo man yan, magulang mo man yan, kamag-anak mo, pinsan mo, kapitbahay mo, mga kakilala mo, mga kaibigan mo, lahat ng tao na makakasalamuha mo, ang pinaka-aim natin ay mailapit sila sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong impact o sa pamamagitan ng iyong influence. And then, next po ay number 3 tayo. Number 3. Areas where Christians must impact society. So, ano-ano ba yung mga area na yan na dapat magkaroon tayo ng impact sa ating society? Binigyan ko po yan ng 3 point. Ang number 1 po ay moral influence. Magkaroon tayo ng impact sa society sa moral influence. Ano pong ibig sabihin yan? Sabi po ng Roma chapter 12 verse 2, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Be transformed by the renewing of our mind, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Pamilyar po sa atin ang bersikulo na ito na dapat baguhin natin ang ating pag-iisip. Do not conform into the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind.
Ano ba ang takbo ng sanlibutan na ito? Ang takbo ng sanlibutan na ito ay papunta na sa kagulumihanan. Ang takbo ng sanlibutan na ito ay makasalanan. Ang iniisip ng sanlibutan na ito, ang sistema ng sanlibutan na ito, ay malayo sa kalooban ng Diyos. Kaya nga pinayuhan tayo ni Apostol Pablo sa Romans 12:2 na huwag tayong umayon, huwag tayong mag-conform, huwag tayong sumama, huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Kundi, baguhin natin ang ating isip. Magbago kayo na sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Bakit sinabi ni Apostol Pablo na magbago tayo ng pag-iisip? Kasi nga, sa takbo ng sanlibutan na ito, dito tayo nakatira, ang tendency ng isang Kristiyano ay maimpluwensyahan ng sistema ng mundong ito. Hindi man tayo ganap na ina-influensya, pero nadadamay tayo, nakakagawa pa rin tayo, nakakaayon pa rin tayo sa takbo ng sanlibutan na ito. Kaya sinabi po ni Apostol Pablo na magbago tayo ng pag-iisip. Magbago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Malaking punto po rin na para makapagbago ng buhay, ang babaguhin natin ay ang ating pag-iisip. Sino po ang sinasabi ng Biblia, ang Diyos ang nagbabago ng buhay. At tayo rin may part. Ang babaguhin natin ang ating pag-iisip. Ang pag-iisip na negatibo, ang pag-iisip na makasalanan, ang pag-iisip na maging makasarili. Sabi po ng isang passage, whatever is pure, whatever is noble, whatever is trustworthy, think about such thing. Yan po ang dapat isipin ng isang tao. Yung pure, trustworthy, yung nakakapagpalapit sa presensya ng Panginoon. Napakayaman ng verse na ito, ng Romans chapter 12 verse 2. Upang mapatunayan natin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Para daw maunawaan natin ang totoong kalooban ng Diyos, dapat tayong magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Then mapatutunayan natin kung ano ang mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So magkaroon tayo ng impact sa moral influence dito sa mundong ito. Dapat pa i-propagate natin ang moral ng ang impluwensyang moral. Kung baka kasi ang society natin ngayon ay immoral na eh. Pwede nang pumatol ang kapwa lalaki sa kapwa, pwede na magpakasal ang kapwa lalaki sa kapwa lalaki. Pwede na rin mag-asawa ang babae sa kapwa niya babae. So, tayo ay nai-impluwensyahan at nakikiayon pa. Minsan nakiki-okay pa tayo dun sa mga ginagawa ng mga ganong klaseng tao. Pero hindi po yan ang kalooban ng Diyos. So, sa moral influence, magkaroon tayo ng impact. Tayuan natin kung ano sinasabi ng Diyos. Sinasabi ng Diyos ay tama. Kung sinasabi ng Diyos ay masama yan, tayuan natin, layuan natin at tawag natin gawin. Pag sinasabi ng Diyos na yan ay gawin mo, gawin natin dahil din sinabi ng Diyos. Kumbaga, kung ano ang puti ay puti, kung ano ang itim ay itim. Sa Micah chapter 6 verse 8, ipinahayag niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng may katarungan at umibig ng kaawaan at lumakad ng mapagpakumbaba na kasama ang Diyos. So, pinapahayag daw sa atin na tayong mga tao kung ano ang mabuti, ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kung di gumawa ng may katarungan at umibig ng may kaawaan, lumakad ng may mapagpakumbaba na kasama ang Diyos. So, ang take po natin dito ay standing for truth, justice, and righteousness. Dapat po tayong tumayo sa katotohanan, sa hustisya, at sa katuwiran. And resisting cultural compromise. I-resist natin yung mga kompromisong kultura. Halimbawa, naging kultura na gumawa ng kasalanan, ay okay na sa atin kasi ginagawa ng lahat, ginagawa ng komunidad dyan, kaya okay na. Kung po tayong umayon sa
takbo ng sanlibutan na ito. Babalik po ulit tayo dun sa Romans chapter 12 verse 2. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, areas where Christians must impact society sa larangan ng moral influence, letter A, and then next po ay letter B. Magkaroon tayo ng impact sa society through compassionate influence. So, ang ibig sabihin niyan, magkaroon tayo ng habag, at sa pamamagitan ng habag na yan, nagkakaroon tayo ng impact sa society. Nagkakaroon tayo ng influence dahil sa ating kahabagan. Sabi sa Matthew chapter 9 verse 36, nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y nangalupaypay at nangalat na gaya ng mga tupang walang pastor. So, kapag iikot natin ang ating mga mata sa ating kapaligiran, nagkakaroon ba tayo ng habag? Nagkakaroon ba tayo ng inner reaction sa puso natin? Ng awa, ng love sa ating country, sa ating love sa ating mga kapwa Pilipino, lalo na yung issues ng flood control. Nagalit ba tayo? Tayo ba ay nakiayon sa anger ng sambayanan na nagalit at gustong may makulong, gustong malaman kung sino yung mga magnanakaw at ang korupsyon sa ating gobyerno? Nagkaroon ba tayo ng habag at nagkaroon ba tayo ng compassion sa ating kapwa? Naipanalangin ba natin at nailuhod ba natin ang ating bansa sa pamamagitan ng mga panalangin natin? Dahil nahabag tayo sa senaryo ng ating bansa, nahabag tayo sa senaryo ng ating gobyerno, ating mga infrastructure project, mga flood controls project na yan, nahabag ba tayo? Nagkaroon ba tayo ng concern na maipanalangin ang mga taong involved? Yung mga nababaha ng pag umuulan, na lulubog sa baha, nagkakaroon ba tayo ng habag? Sa pamamagitan niyan, nagkakaroon tayo ng influence na ilalapit natin sila sa Panginoon at dahil nailuluhod natin sila sa Panginoong Diyos. Kagaya ng Matthew 9 verse 36, nung nakita ni Jesus ang kapaligiran, nahabag siya sa karamihan sapagkat sila'y nangalulupaypay at nangalat na gaya ng mga tupang walang pastor. Sa panahon natin ngayon, tayo ang pastor ng ating society na taga-guide, nag-guide. Ilaw nga ilaw ng sanlibutan. Ang ilaw, ang role ay mag-guide at mag-direct ng mga tamang daan. At bilang asin at ng sanlibutan na ito, tayo rin ay taga-preserve at taga-enhance ng lasa ng mga pagkain na ito. Santiago chapter 1 verse 27. Ang dalisay na relihiyon ay walang dungis sa harapan ng Diyos at Ama ay ito. Kung anong klase daw ang religion na ino-honor ng ating Diyos at Ama ay ito. No? Dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng balo o bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang sarili sa sanlibutan. So yan ang kinaluluguran ng Diyos ng mga relihiyosong tao. Kung sinasabi mong relihiyoso ka, ganito dapat ang ginagawa mo. Dinadala mo ang mga ulila, meron kang concern sa mga ulila, malaking bagay yan. May mga passages tayo nakikita sa Bible na ang Diyos ay nagkikare sa balo, nagkikare sa mga fatherless na mga society, mga orphan na mga tao, sila, ang Diyos ay nagkikare sa mga ganyang klaseng, mga ganyang uri sa lipunan.
At ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, sinasamahan ba natin kung meron tayong nakikitang mga asawa na nababalo, especially mga babaeng balo, nakasulat sa Santiago 1:27. At pag-ingatang walang dungis ang sarili sa sanlibutan. Pagtaas natin ng caring sa ating kapwa, meron din tayong self-care. Pag-ingatan walang dungis ang sarili sa sanlibutan. Ingatan natin na hindi tayo maimpluwensyahan, hindi tayo mapasama sa mundong ito. Caring for the poor, oppressed, and disregarded. So, dapat meron tayong ganyang klaseng attitude dahil ang identity natin ay tayo ay ilaw at tayo ay asin sa sanlibutan ito. So, dapat meron tayong caring for the poor, oppressed, and disregarded. So, lahat ng may mga negativity sa isip ng mga tao, lahat ng mga nakaranas ng oppression sa buhay nila, lahat ng mahihirap na patuloy na naghihirap, dapat mayroon tayong caring sa mga ganitong klaseng mga uri ng tao. Love in action authenticates our message. So, ang pagmamahal natin dapat hinahaluan natin, sinasamahan natin ng gawa. Kumbaga, pag sinabi mong mahal kita, dapat yan ramdam ng taong sinasabihan mo. Kagaya ng gagawa mo ng paraan para siya maramdaman niya ang pag-ibig mo. Bibigyan mo siya ng time, bibigyan mo siya ng effort, bibigyan mo siya ng pera, bibigyan mo siya ng panahon para ma-express ang iyong pagmamahal. Love in action authenticates our message. Kung meron tayong mensahe na nire-release sa ating lipunan, ito yun. Love in action. Pagmamahal na merong kasamang gawa. And then letter C, number 3 po natin, areas where Christian must impact society. Letter A, moral influence. Letter B, compassionate influence. And letter C, relational influence. Sa pamamagitan ng ating pakikipag-relate sa kapwa, ay naaakay natin sila patungo sa Panginoon. Hindi tayo tinawag ng Diyos para i-isolate ang sarili natin. Magtayo tayo ng simbahan sa bundok at doon tayo mag-worship. Wala akong pakialam sa mga tao dito sa paligid ko. Kami ay iiwas sa mundong ito. Ganyan ang ginagawa ng mga Buddhism. Dahil sobrang sama ng mga tao, in-isolate nila ang sarili, nagtayo ng mga kumbento sa bundok at doon sila nag-worship kay Buddha. Wala silang caring sa mga tao. Kasi nga dahil takot silang ma-influensya takot silang mapasama at makaayon sa takbo ng sanlibutan. Pero sabi ng John chapter 13 verse 34 to 35, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ilang beses pinunto ng ating Panginoong Hesus ang pag-ibig, ang word na pag-ibig. 1, 2, 3. 3 beses niyang binanggit apat pala. Ang 4 na beses niyang binanggit ang mga ibigan, pag-ibig, mga ibigan, at pag-ibig. Ang pinupunto po ng passage na ito, mahalin natin ang ating kapwa. Babalik ulit tayo doon sa basic na utos ng Diyos. Mahalin mo ang kapwa at mahalin mo ang Diyos nang higit sa iyong buong puso at isipan. Mahalin mo ang iyong kapwa ng kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, love is our greatest testimony. Ang pag-ibig ang pinakamalakas na patotoo ng Kristiyano. Dahil naligtas ang kapitbahay mo, naligtas ang pinsan mo,
naligtas ang mga mahal mo sa buhay, hindi dahil sa sarili mong gawa, kundi dahil sa pagmamahal na binigay mo sa kanila. Pagmamahal mo sa Diyos una, at pagmamahal mo sa mga taong nilalapit mo sa ating Panginoong Hesus. How we treat others preaches louder than our words. Mas malakas ang ating mga asal at pakikitungo kaysa sa ating mga salita. So actions speak louder than words. In other term, ang ating mga aksyon ay higit na nakakaroon ng impluwensya sa mga taong ine-expressa natin ng pagmamahal. So, ito po ang mga areas na dapat magkaroon tayo ng impact sa society. Moral influence, letter B. Compassionate influence, and letter C. Relational influence. Next po, the danger of losing our influence. Ang danger kapag nawala na ang ating influensya sa mundong ito. Ano ang mangyayari? Ano ang pwedeng mangyari sa mundong ito kapag ang mga sangkakristyanuhan ang sinasabing ako ay Kristiyano, ako ay anak ng Diyos, kami ay anak ng Diyos, kami ay binigyan ng favor ni Lord. Kung wala na pong impact ang ating pagiging Kristiyano sa society na ito, ganito po ang mangyayari sa mundo. Matthew chapter 5 verse 13 ulit, kayo ang asin sa sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Totoo yun, no? Halimbawa, nalusaw na yung asin at nawala na yung alat. Paano uli magiging yung alat nung asin na ito? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Dahil wala na ng silbi ang asin, paano pa makakapag-preserve? Paano pa makakapag-enhance ng lasa? Wala na yung kanyang role. So, ang gagawin na lang ay itapon at tapakan ng mga tao. Salt that loses its saltiness is useless. Compromise, silence, and hypocrisy weaken our witness. Kung tayo daw ay taong makompromiso, Kristiyanong mahilig mag-compromise, Kristiyano sa linggo, Monday to Saturday, namumuhay na may kasalanan. At ikaw ay Kristiyano pero tahimik ka, wala kang ginagawang effort para malaman ng kapwa mo na ikaw ay Kristiyano, tahimik ka lang, wala kang pake, wala kang concern sa iyong kapwa. And also hypocrite ka. Kunwari ka Kristiyano ka pero hindi naman makita sa buhay mo, weakens our witness. Humihina po ang ating power to influence kapag nakikipag-compromise tayo, kapag nananahimik tayo, hindi tayo tumatayo, hindi natin tinatayuan ang salita ng Diyos, hindi natin ipinapangaral, hindi natin sinishare ang salita ng Diyos. At kung ikaw naman ay aktibo sa mga gawain ng Panginoon, panay ka dasal, panay ka sa basa ng Biblia, pero hindi naman makita sa buhay mo ang pagiging Kristiyano, nagiging hypocrite ang pamumuhay mo sa pagiging Kristiyano, humihina ang kapangyarihan para magkaroon tayo ng influence sa ating society. Ang katotohanan po, hindi kayang baguhin ng isang kompromisong simbahan ang sirang lipunan. Uulitin ko at lalakasan ko. Hindi kayang baguhin ng isang kompromisong simbahan ang sirang lipunan. Yung lipunan natin, yung community natin, hindi ito kayang baguhin ng simbahan na mapag-compromise. Simbahan na karnal, simbahan na makasalanan. Hindi po magkakaroon ng impact sa ating society. Tingnan natin ang ating simbahan. Meron ba itong impact sa ating society? Meron ba itong influence sa ating society? Nagkakaroon ba ng influensya ang ating church sa ating lipunan? Maaring meron pa tayong
dilemma dahil wala pa tayong physical church, wala pa tayong sariling simbahan na pinagsasamahan. Pero yung simbahan na pinag-aanohan natin, pinagpe-fellowshipan natin face to face, dapat nagkakaroon tayo ng impact sa community. Maaaring hindi natin nakikita physically ang impact ng ating church sa Princeton, sa subdivision na yan, ay mayroon palang nakikinig dyan na mga gwardya, mayroon palang nakikinig dyan na ating mga kapitbahay. At naalala ko yung impact natin sa 17 de Marso, hinahanap tayo ng mga kapitbahay natin dahil tahimik na at wala na yung maingay na nagpe-praise and worship. Nagkakaroon sila kasi mayroon akong na-experience nung araw niya na parang ang sarap umakyat sa church nyo, nasa mabuhay pa tayo. Parang ang sarap umakyat din sa simbahan ninyo. Sabi ko, bakit? Hindi po Kristiyano yung kausap ko. Parang ang saya, no? Ang ibig sabihin nun, hindi pa tayo nakakapag-share ng gospel sa kanila, pero nararamdaman na nila doon sa kanilang spirit na merong move ang Diyos. Kaya lang, ang kakulangan natin, hindi tayo nakapagbahagi, hindi tayo nakapag-share, hindi tayo ganun ka-train para ma-win sila sa Panginoon. Pero ngayon, meron na tayong equipping track, meron na tayong experience, meron na tayong training, kaya madali na. Kumbaga, na-equip na tayo sa pamamagitan ng discipleship natin. Kaya na nating malakaya ng kaluluwa. Yan. Ulitin ko ulit, hindi kayang baguhin ng isang kompromisong simbahan ang sirang lipunan. Kung ang lipunan natin ay sira, bago tayo mangaral, ayusin muna natin yung sa loob, yung buhay natin, sarili mismo natin, ating pamilya, yung ating sambahayan. Kapag nakita nila yan, nagkakaroon tayo ng impact sa kanila, makakatok lang yan sa bahay, magtatanong, ano bang ginagawa ninyo dito sa loob ng bahay? Parang napakapayapa ng inyong pamilya. Hindi mo na kailangan mag-share ng gospel, sila na ang lalapit. Kumbaga, ang mga isda na ang lalapit sa'yo para hulihin. Ang gagawin na lang natin ay i-proclaim ang good news, i-proclaim ang salvation sa kanila at sila ay maliligtas. Ang application po, matapang ba tayong tumindig sa katotohanan? Nakita natin ang problema sa gobyerno. May mga kapatiran tayo nagpo-post ng mga against kay BBM dahil sinasabi na merong problema sa gobyerno. At minsan yung iba nakaside ka sa ibang political party against naman dun sa isa. So tumatayo tayo para sa isang tao. Meron pong nag-share sa akin yan. Meron pong isang malinaw na tawag dyan, malinaw na halimbawa ng pagtayo. Maski ako po ay nagkaroon ng self-realization yun. Kung maka-Duterte ka, o kung maka-BBM ka, o kung ikaw ay pinklawan, kanino ka ba tumatayo? Para ba kay Leni? Para kay Duterte? Para kay Marcos? O tumatayo ka para sa Pilipinas? Isa pong eye-opener sa akin yun na hindi pala ako dapat tumayo bilang isang BBM. Hindi pala ako dapat tumayo bilang isang DDS. Hindi pala ako dapat tumindig sa katotohanan bilang isang pinklawan. Kailangan nating tumindig para sa ating bansa. At dyan nag-uumpisa ang impact sa society. Paano tayo titindig sa katotohanan? I-oppose ba natin? Kakalabanan ba natin si Marcos dahil siya ay addict daw? Siya daw ay weak leader? O ang gobyerno niya ay napakaraming korupsyon ang nai-expose? Kailangan ba natin makisabay sa mga social media na banatan din si
si Marcos. Ako po ay na-check din dyan dahil bilang Kristiyano ay gobyerno pa rin ang ating, dapat magpasubmit pa rin tayo sa gobyerno kasi nasa Romans 13 yan. Ang gobyerno ay ang nagsasubmit sa Diyos. Ang Diyos ang bahala sa gobyerno. Tayo mga constituent, mag-submit tayo sa authority. Sino bang authority natin ngayon? Ang gobyerno. Sa legal term, pag hindi tayo nagpa-submit sa gobyerno, tawag sa atin ay rebelde. Kung ino-oppose natin, si General Pocis, siya ay dinampot ng CIDG dahil siya ay nag-encourage na mag-aklas. So, ang ano niya ay sedition. Parang mayroong connection sa rebellion. Ini-encourage siya ang tao na mag-rebel sa gobyerno. Meron pong karampatang kaso dyan. So, ibig sabihin, tayo mga Kristiyano, tayo mga nasa lipunan, mag-submit tayo sa authority, which is the government. Kung ano man, gaano man kasamaya mga yan, ang Diyos ang bahala dyan. Wala tayong kapangyarihan eh. Sa mga sumama sa rally, nabago nyo ba yung gobyerno? Nabago nyo ba napalitan ba si BBM? Hindi po. Maaring may plano ang Diyos, bakit hindi siya napapalitan? Hindi siya nagre-resign? May layunin ang Panginoon. Antayin natin ang kalooban ng Diyos. So, yan po ang isang take ko para sa ating politika ngayon. Pinipili ba natin ang kaginhawaan kaysa sa paninindigan? Mas masyado tayo sa comfort zone natin. Dito, komportable na kasi ako eh. Kaya ayokong mag-aral, mag-pray. Ayokong magbasa ng Bible. Kasi dito, komportable na akong maniwala lang sa Panginoon. Nasa puso ko naman ng Diyos eh. Hindi ko na kailangan mag-pray pa, sumama pa sa discipleship, at magpagamit sa Panginoon. Okay naman kami ni Lord eh. Kung saan ka komportable, dun ka nakatayo. Pinipili ba natin ang kaginhawaan kaysa sa paninindigan? So ano bang ibig sabihin? Ano bang dapat natin panindigan? Sabi sa Matthew chapter 18, "Go ye into the world and preach the gospel." Tayo daw ay pumunta sa sanlibutan para ipangaral ang salita ng Diyos. Meron bang comfort doon? Wala po. Walang comfort doon dahil yung mga taong mahiyain, aalisin nila ang pagiging mahiyain para mag-go into the world. So, yun po ang dapat natin panindigan, yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos. How Christians can make lasting impact. Number 5 na po tayo. Papaano daw ang Kristiyano magkakaroon ng lasting impact, mahabang impact sa society? Live with a purpose, letter A. Whatever you do, sabi sa Colossians 3 verse 17, whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the Father through Him. Every action, no matter how small, can glorify God. Ano man ang action na yan, ano man ang mga effort na ginagawa natin, kahit hindi na-highlight yung ginagawa natin, hindi napapansin ni pastora, hindi napapansin ng ating mga leader, hindi napapansin ng ating mga nakapaligid sa atin. Pero every action, maliit man yan o malaki, pwedeng i-glorify si Lord yan. Halimbawa yung mga bagay na hindi mo ginagawa. Dati hindi ka marunong mag-share sa kapwa mo dahil narinig mo ang mga mensahe sa church na encourage ka na mag-share, mag-disciple din ng mga kapwa natin na yung nai-apply natin yung one-to-one. Dati hindi ka nagwa-one-to-one. Ngayon, nakapag one-to-one ka. Maliit na bagay para sa'yo, pero nakaka-glorify sa Diyos yung mga ginagawa natin. Whatever you do, whether word or deed, salita man o gawa, gawin natin sa pangalan ng Panginoong Hesus. At magkakaroon tayo ng impact, ng lasting impact. Letter B. Speak the truth in love.
We are to speak the truth, sabi sa Ephesians chapter 4 verse 15. Kailangan daw natin magsalita ng katotohanan. We are to speak the truth. But in love, growing in every way into Christ, who is the head. So, ang masakit makatanggap ng salita na hindi mo matanggap sa sarili mo. Pero kung kasama yan, kung merong kahalong pag-ibig yan, darating yung time, marirealize mo bakit siya nagsalita ng ganyan. Para sa akin, mararamdaman mo yung love na sinalita ng kapwa mo. Kailangan lang sabihin ng katotohanan. Halimbawa, basic na example nito. Halimbawa, meron kang muta. Ang dami mo ng kapwa na nakausap. Siguro naka-5 tao ka na. Tapos may isang tao na nakakita sa'yo na huli. Sinabi, kapatid, pwedeng punasan mo yung muta mo kasi may muta ka. So, parang sa 5 una mo nakausap at sa isang huli mo nakausap, sino ang medyo na-offend ka? Doon sa nagsabi ng totoo. Nakaka-open pero ang concern niya ay para sa'yo, para hindi ka na mapahiya na humarap ka man sa ibang mga tao pa na another 5 o another set of people na harapin mo, malinis na ang iyong mata. So, yan diyan pumapasok yung sinasabi na perfect love, open rebuke is greater than secret love. So, mas maganda sabihin ang katotohanan kaysa sa magsinungaling at sabihin na mas nakaka-open yung ginawa ng 5 na hindi sinabi sa iyo yung totoo, na meron kang muta at na parang nagmukha kang katawa-tawa sa kanila, sa harapan nila. Alam na nila na meron kang muta, pero hindi na sinasabi sa iyo dahil baka ma-offend ka. Pero yung isang tao na huling nakausap mo, nagsabi na meron kang muta, tanggalin mo yan. Yun ang mas magandang halimbawa sa pag-i-speak ng truth. In love. Ito yung perfect example ng Ephesians chapter 4 verse 15. Sinabi niya yung sitwasyon mo na meron kang problema, meron kang muta, tanggalin mo para sa mga susunod na mga makakasalamuha mong tao, hindi ka na makatawa-tawa. Natanggal na yung hindi ka nais-nais sa iyong mukha. Our influence is most effective when it combines honesty with compassion. Nagsalita ka ng totoo, sinabi mo na mali yung ginagawa ng kapwa mo. Mayroong halong pag-ibig yan, na sumpungan mo na si kapatid ay gumagawa ng kasalanan. Sinalita mo sa kanya na kapatid, tigilan mo na yan. Kasi pag di mo tinigilan yan, mapapariwara ang buhay mo at mapapalugmok ka sa kasalanan. Mainam na rin yung sinasabi natin yung totoo na may combination ng honesty and compassion. Sinasabi mo yung para hindi siya idikdik, kundi makaahon sa kanyang kalugmukan, sa kanyang kasalanan. So, maging maingat din tayo sa pagkokorek ng ating kapwa na baka naman imbis na malapit natin sila sa Panginoon, ay lumayo pa sila sa Diyos dahil sa sinabi mo. Na-offend sila sa sinabi mo. Kaya maging maingat din kung tayo magkokorek ng tao o magtatayo sa katotohanan, manalangin tayo at magpa-equip tayo ng salita ng Diyos. At magpasama tayo sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Yan ay letter C. Rely on the power of the Holy Spirit. Sabi sa Acts chapter 1 verse 8. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, enabling you to be witnesses for Christ in your city, nation, and to the ends of the earth. Huwag tayong gagawa ng sarili nating gawa. Huwag tayong magre-rely sa sarili nating diskarte, sa sarili nating katalinuhan, sa sarili nating kalakasan. Dependence on the Spirit is the key to true societal influence. So, ang dependence natin ay dapat sa Espiritu ng Diyos. At yan ay susi para magkamit ng lasting impact sa ating society.
Lagi natin acknowledge ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang Espiritu ng Diyos ang lagi nating kasama, i-acknowledge natin siya, ano ang nais niyang ipagawa sa atin, ano ang nais niyang gawin natin para malugod tayo sa harapan ng Panginoon. Ang conclusion po natin ay ganito: mangningning kung saan ka naroroon. Bilang Kristiyano, tayo ay tinawag na maging asing at ilaw ng mundo. Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Ang ating pagkakilanlan kay Kristo ang nagtatakda ng ating impluwensya at ang ating mga gawa sa moralidad, sa habag at pag-ibig ang nagpapakita sa Kanya sa lipunan. Ang tunay at pangmatagalang epekto ay nangyayari kapag tayo ay namumuhay ng may layunin, living with a purpose, nagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, speaking in truth with love, and umaasa sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, and reliance to the Spirit of God. You do not need a platform to make a difference. Faithfulness where God has placed you matters most. So, kung saan ka nilagay ng Diyos, kung ikaw ay nasa opisina mo ngayon, kung ikaw ay nag-aaral, estudyante, kung ikaw ay negosyante, kung ikaw ay politiko, kung ikaw ay boss, kung ikaw ay nasa bahay lamang, you do not need a platform to make a difference. Faithfulness where God has placed you matters most. Pag magiging tapat lang tayo sa Panginoong Diyos, kung saan tayo nilagay, ay magkakaroon tayo ng impact. Your words, actions, and attitude should reflect Christ so that others may see Him through you. Ang ating salita, ang ating mga gawa, at ang ating pag-uugali ay dapat nakikita si Kristo sa ating buhay para makita ng mga tao na ang ating sinasamba ay ang ating Diyos at sila ay lalapit. Society changes not by force or human might. Hindi po yan bababago ng ating puwersa, ng ating lakas, but through God's Spirit working through His people. So sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. Kumikilos sa buhay mo. Kumikilos sa buhay natin nasa church. Kumikilos sa buhay ng mga taga-JFBC. At dyan po magsisimula ang impact natin sa society. So, bilang pagtatapos ay malinaw po na sinasabi ng Panginoon na tayo po ay salt and light, the Christian's effect on society. At magkaroon tayo ng influence, little by little. Hindi ko naman sinabing kapag tapos nito ay magsisigaw kayo sa kalye para magkaroon kayo ng impact, ipakita mo na ikaw Kristiyano, ipagsigawan mo na ikaw ay Christian, umaatin ka sa JFBC. Hindi po ganun. Ang sinasabi po, ang pagiging function natin ay maging ilaw at asin sa sanlibutan na ito. Maliit na, little by little na application natin ay magkakaroon tayo ng malaking impact sa society. So, tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na ito na maihatid ang iyong mensahe sa araw na ito. Pagpalain mo po ang mga nakarinig ng iyong salita na i-apply namin at tumindig kami sa katotohanan, Panginoon, with love and compassion, O Lord, and we makapag-function kami na as salt and light into this world, O Lord, at patuloy mo ipaalala sa amin na meron po kaming assignment na gagawin sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming pong community, sa aming trabaho, sa aming eskwelahan, saan mo man kami ilagay, Panginoon, sa marketplace ba, sa education ba, sa politics ba, o sa business ba, Panginoon, mag-flourish po kami doon. Maging faithful po kami sa buhay namin kung saan mo kami nilagay at ma-impluwensyahan namin, Panginoon, ang aming kapwa dahil kami po ay
nakagre-rely sa iyo, Holy Spirit. Give us the courage, give us the blessing, O Lord, and give us the guidance to walk according to your will, O Holy Spirit. Teach us and guide us, O Lord, sa umagang ito. Thank you. We thank you, Lord. We bless you in Jesus' name. Amen. God bless po sa ating lahat.